Alam mo bang may mga sikreto ang utak ng tao na kapag na-unlock mo, kaya mong maging parang hindi tao sa sobrang lakas, sa sobrang tibay at disiplina. Hindi ito science fiction. Hindi rin ito kalokohan. Ito'y base sa science at ginagamit ng mga elite soldiers, Olympic champions at mga taong halos imposibleng mapagod. Pero ang tanong, kaya mo bang i-rewire ang sarili mong utak para magising ang superhuman version mo? Kung oo ang sagot mo, manatili ka rito. Dahil sa video na to, ibubunyag ko ang 10 brain hacks na kayang gawing inhumanly strong ang isang ordinaryong tao. At may isa dito na sobrang weird pero sobrang epektibo. Tara, simulan na natin. Number 1. Neuro-association rewiring. Baguhin ang kahulugan ng sakit. Ang sakit ay hindi kalaban, kundi signal na ikaw ay lumalago. Ano ang ibig sabihin nito? Lahat tayo, mula pagkabata, ay naturuang iwasan ang sakit. Kapag masakit, huminto. Kapag mahirap, tumigil. Kaya ang utak natin nakaprograma para umiwas sa discomfort. Pero heto ang totoo. Ang utak ay hindi tumutugon sa aktwal na sakit. Tumutugon ito sa kahulugan na inilalagay natin sa sakit. Sa madaling salita, ang pain o hirap ay hindi laging masama. Depende kung paano mo ito ina-associate o binibigyan ng kahulugan. Kung tingin mo sa sakit ay kaaway, iiwasan mo ito. Pero kung tingin mo sa sakit ay kaibigan na nagtuturo sa'yo, haharapin mo ito. Kapag nakaramdam tayo ng sakit, physical man o emotional, ang utak natin, lalo na ang amygdala at prefrontal cortex, ay nagde-decide. Labanan ito o takbuhan. Lumaban o sumuko. Kung lagi mong sinasabi sa sarili mong, masakit ito, ayoko na, mas lalong lalakas ang negative neural pathway. Yan ang daan na nagtuturo sa utak mo na umayaw palagi. Pero kung sasabihin mo, masakit ito, pero ito ang ebidensya na ako'y lumalakas, lilikha ka ng bagong koneksyon sa utak. Isang pathway na nagsasabi, pain equals growth. Ito ang tinatawag na neuro-association rewiring. At yes, pwede itong baguhin. Paulit-ulit mo lang kailangang i-reframe ang kahulugan ng nararamdaman mong hirap. Una, i-reframe mo ang discomfort mo. Kapag napagod ka sa workout, sa trabaho, o kahit sa emotional stress, sabihin mo sa sarili mo, this is not punishment. This is the price of strength. Ikalawa, gamitin mo ang salitang training sa halip na hirap. Halimbawa, hindi ako nahihirapan sa trabaho. Tinitrain lang ako maging mas matatag. Bakit ito powerful? Kapag hindi mo tinatakbuhan ang sakit, wala nang makakapigil sa'yo. Kapag nasanay kang i-rewire ang utak mo, hindi mo na kailangan ng motivation. Disiplina ang papalit. At kapag mas kaya mong tiisin ang hirap kaysa sa karamihan, aangat ka kahit anong larangan. Ang utak ay parang GPS. Kung sabihin mong sakit equals kabiguan, dadalhin ka nito sa pag-ayaw. Pero kung sabihin mong sakit equals pag-unlad, dadalhin ka nito sa tagumpay. Kapag na-master mo ang brain hack na ito, hindi ka na basta-basta matitinag ng hirap. Dahil ang pananaw mo sa sakit ang tunay na nagtatakda kung gaano ka kalakas. Number 2, the 40% rule. Kapag akala mong tapos ka na, nagsisimula ka pa lang. Alam mo ba na ayon kay David Goggins, isang dating Navy SEAL, ultra-endurance athlete, at tinaguri ang the toughest man alive, kapag pakiramdam mo na hindi mo na kaya, ubos na ang lakas mo, gusto mo nang sumuko, ang totoo, 40% pa lang ng kakayahan mo ang nagagamit mo. Yes, 40%. Ibig sabihin, meron ka pang 60% na reserbang lakas, reserbang tapang, focus at willpower sa loob mo na hindi mo pa naaabot. Dahil ang utak mo ang unang sumusuko, hindi ang katawan mo. Bakit ganito? Ang utak natin ay built para sa survival, hindi performance. Kapag naramdaman niyang napapagod ka o nahihirapan ka, agad siyang maglalabas ng mental signal. Tama na, pahinga ka na, masama yan. Pero hindi dahil ubos ka na, kundi dahil gusto lang ng utak mong iwasan ang discomfort. In short, hindi katawan ang tunay na humihinto, kundi takot. Isipin mo ito,
Nasa PE class ka sa high school. Pinapatakbo kayo ng teacher mo ng 10 laps. Pagdating mo sa ika-7 lap, hingal na hingal ka na. Pakiramdam mo, umiikot na ang mundo. Sabi ng isip mo, wala na, hindi ko na kaya to. Mahihimatay na ako. Pero may isang kaklase kang mas maliit pa sa'yo, pero tuloy pa rin. Tapos bilang inis o pride, napilitan ka rin tapusin. At guess what? Natapos mo. Anong ibig sabihin nito? Ang pagod mo sa ika-7 lap, hindi yun totoo.